Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Pahutagana, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan ni Ms. Thea Patrick-Cruz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Uy, Simbang Baklaran, 28 ng buwan ng Enero. Daan-daang marelista sumugod sa embahada ng China. Patuloy na aggression ng China sa West Philippine Sea, mariing kinundina. Chinese diplomats pinadedeklarang persona non grata ng mga rallyista. Hirit naman na maglabas ng medical bulletin sa kalusugan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinupalpal ng Malacanang. Trahedya ng Roro ship na lumubog sa Basilan na dapat may makulong, hindi lang suspensyon. 10 pang nawawalang pasero sa lumubog na Roro ship sa Basilan. Patuloy na hinahanap mga divers ng Philippine Coast Guard. Sumisid. General Jose Melenchor Nartates Jr. ginawara na ng 4-star rank at nanumpa bilang ika-23 o 32 PNP chief. Sultan Kudarat patuloy pa ring nililindol. Wow! Magnitude 5.7 na lindol naramdaman ngayong hapon. Pangamba naman ng publiko sa Nipah virus, pinawi ng DOH, pinayuhang mag-ingat sa pagkain ng karne. Bakit? BARM parliamentary election sa buwan ng Marso. Hindi na matutuloy. Ala, bakit? COMELEC wala pa ring itinatakdang petsa ng halalan. Habang ang Lander Superstore naman sa Fairview, Quezon City, 8 oras na nasunog. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, sumugod ang mga realista mula sa Filipinos Do Not Yield Movement at iba pang grupo sa embahada ng China sa Makati City. Ito'y para kondinahin ang patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea, kabilang nila yung mga banta ng Chinese officials. At paglilis naman ito sa issue ng pambubuli, pangharas at pambobomba ng tubig sa mga sundalo at mga mangingisdang Pinoy. Nagmarcha ang marelista sa kahabaan ng Hillpuet Avenue sa habang bitbit ang placard na West Philippine Sea is ours at China back off. Sinunog din nila ang caricature ni Chinese President Xi Jinping. Humiga pa sa kalsada habang may bayong sa ulo na may nakasaad na mga politiko at kolumnistang pro-China at ibinagayway ang watawat ng Pilipinas. Ilan naman sa marelista ang nakasut ng barong at saya at nakamaskara ng mga politiko. Na nila ay tumitindig naman para sa teritoryo ng Pilipinas. Ganito ang panawagan ng mga rallyista. Kung sino po ang kalaban ng bayan, ay kalaban po ng buong sambayanan. Yun po, sana po pagtanggol natin ang Pilipino para sa Pilipino po.
naman, ipinadedeklara nga persona non grata ng Filipinos Do Not Yield Movement at iba pang grupo ang mga Chinese diplomat. Ito ang sentro ng panawagan ng nasa 200 na realistang sumugod sa labas ng embahada ng China sa Makati City. Ayon kay FDNY convener Giselle Albano, hindi dapat ipagsawalang bahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaparehong inisyatiba sa Senado. Patuloy aniyang inililihis ng Chinese officials ang ginagawa nitong pagigipit at pambubuli sa parehong tropa ng gobyerno at mangingisdang Pilipino. Idiniin ng convener na habang tinatakot ng China ang mga opisyal ng gobyerno, lalo lang natatakot ang mga ordinaryong mamamayan na maaari nilang sapitin. Kasabay nito, kinondena ng grupo ang ilang politiko, kolumnista at individual na patuloy umanong pinagtatanggol ang China sa kabila ng lantaran nitong pambubuli at pambabastos sa government officials. Pakinggan po natin si Giselle Albano. Lakas na yung boses, nagkaroon na po ng tag as persona non grata. Ngayon po, lalaban po ang po namin. Mananawagan na huwag patunukin yung persona non grata na issue na yan sa mga ating mga Chinese diplomat po. Pilipino po ang kalaban ng bayan ay kalaban po ng buong sambayanan. Pilipino para sa Pilipino po. Tayo po ay nasa Pilipinas at wala naman po tayo ibang pupuntahan. Dahil tayo po ay moralita. Samantala, walang kumpiyansa ang maraming Pilipino sa China sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Batay sa tugon ng masa survey ng Okta Research, isa lamang sa bawat 10 Pilipino o 13% ang nagsabing dapat pagkatiwalaan ang China. Nasa 60% naman na mga respondents ang nagsabing wala silang tiwala sa nasabing bansa, habang 26% naman ang mga undecided. Sa naturang survey, halos sa 8 sa bawat 10 Pilipino o 79% ang naniniwalang China pa rin ang pinakamalaking banta sa seguridad ng Pilipinas. Samantalang 5% naman ang tumukoy sa bansang Russia bilang banta rin sa seguridad ng Pilipinas. Samantala, inaasahang tatalakayin ng mga ASEAN Foreign Ministers ASEAN Summit 2026 ang ilang mga issue tungkol sa seguridad sa rehiyon, gaya ng Code of Conduct sa West Philippine Sea, hidwaan sa pagitan ng Cambodia at Thailand, maging ang kasalukuyang krisis sa Myanmar ngayong Miyerkules. Sa pangunguna ng Pilipinas sa nagpapatuloy na summit na may temang Navigating Our Future Together, layunin ng bansa na paibayuhin ang isang matatag at nagkakaisang rehiyon sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa ating mga karatig bansa. Samantala, kumpirmado namang dadalo ngayong hapon sa Foreign Ministers Retreat ang mga foreign ministers ng ASEAN member states na pangungunahan naman ni Philippine Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Samantala, tinabla naman ng Malacanang ang makahilingan na maglabas ng medical bulletin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa kanyang sakit na diverticulitis. Ayon kay Palasa Press Yusek Claire Castro, kinakailan lamang ang medical bulletin kung seryoso ang karamdaman, gayong hindi naman ganito ang kondisyon ng Pangulo. Sinabi pa ni Yusek Castro na mabuti ang kalagayan ng presidente at kailangan lamang itong maghinay-hinay sa kanyang trabaho. Narito si Yusek Claire Castro. Pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Binaliwala din ng Malacanang ang mga naglalabasang marites impormasyon tungkol sa sakit ng Pangulong Marcos, kung saan tinawag ito ni Castro na gawa-gawang kwento lamang na galing sa mga unknown sources at hindi beripikado, kaya hindi dapat pagpaniwalaan. Naritong muli si Yusek Claire Castro. Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo.
Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. Kaugnay niyan, tiniyak ng Malacanang nakatutok pa rin sa trabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang patuloy na nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, patuloy na bumubuti ang kondisyon ng Pangulo base sa assessment ng kanyang medical team. Gayunman, sinabi ni Gomez na may mga aktibidad na kinakatawan o kakatawanin muna ng mga miyembro ng gabinete ang Pangulo habang nagpapahinga ito. Matatandaang hindi nakadalo si Pangulong Marcos sa parangal sa mga lingkod bayani sa Malacanang kung saan humalili si Executive Secretary Ralph Recto. Sa panayam kay Recto, sinabi nitong maayos ang kalagayan ng Pangulo na subsob ngayon sa paperworks, ngunit inirekomenda niya ng mga doktor na magpahinga ito bilang bahagi ng kanyang paggaling. Pakinggan po natin ito. Well, it's only natural for the doctors to tell it to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. And I had downtime of a week for each episode of the time. So now I'm fully recovered, and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. Patuloy pa rin ang pagganap ng Philippine Coast Guard sa mga nawawalang pasahero ng lumubog na MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan. Ayon sa Coast Guard, kanina umaga ay dineploy na ang mga technical divers at ginamitan din ng remotely operated vehicle sa paligid ng lumubog na barko. Tutulong ang mga technical divers sa underwater search operations na tukoy na lugar habang ROV ay sa deep water inspections na hindi kayang sisirin ng mga divers. Una nang sinuspindi ng Marina ang buong passenger fleet operations ng Aleson Shipping Company habang isinasagawa ang full-blown investigation. Kaugnay niya, nag-deploy na ng technical divers ang Philippine Coast Guard para hanapin ang iba pang nawawalang sakay ng lumubog na barkong MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan. Ayon kay PCG spokesperson Captain Naomi Kayabyab, gumamit din sila ng remotely operated vehicle o ROV para sisirin ang bahagi ng karagatang mapanganib para sa mga diver. Aniya, mahirap ang kondisyon sa ilalim ng dagat dahil sa limitadong visibility. Batay sa pinakahuling datos ng ahensya, 24 na ang nasawi habang 10 pa ang kasalukuyang nawawala. Una nang sinabi ng PCG na tinatayang may 76 meters ang lalim ng pinaglubungan ng barko. Nawawala pa rin ang 6 na public school teachers ng SLU sa lumubog na MV Tricia Kirstine sa Basilan. Kabilang sa 6 na nawawalang guro ay sina Nursaline Muamil ng Indanan North District, Nalda Muksan ng Buansa Elementary School, Rekmar Abtong, Robert Abubakar, Adsmer Kuder at Rizali Hulmadi ng Martinez Elementary School sa Hulu, Sulu. Ayon sa Department of Education, Undersecretary Malcolm Garma, 35 sa mga guro ang nakasakay sa lubog na Roro na katatapos lamang dumalo ng seminar sa Zamboanga City nang mangyari ang trahedya. Kaugnay niyan, iginiit ng isang senador na dapat may makulong sa paglubog ng isang Roro ship sa karagatan ng Basilan kung saan marami ang nasawi. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, ang chairman ng Senate Committee on Public Services, hindi sapat ang suspensyon sa pagbiyahe ng mga barko ng Allison Shipping Lines na siyang nagmamay-ari ng lumubog na MV Tricia Kirstine 3, kundi dapat ay may makulong. Ipinagtataka rin ni Tulfo na sa kabila ng 3
mga maritime incidents na kinasasangkutan ng Allison Shipping ay patuloy pa rin naglalayag ang kanilang mga barko. Pakinggan po natin si Senator Raffy Tulfo. Masaklap itong nangyari recently sa Basilan na kung saan 316 passengers and 18 dead and 24 missing so far. Nasakay nitong MV Tricia Christine na pag-ari ng Allison Shipping Lines. This is really unacceptable. Dapat meron talagang managot dito. Kulang po yung suspension. Kung pwede, dapat may makulong. Ang pinagtataka Samantala, handa ang Pilipinas na harapin ang banta ng Nipah virus. Ito ang tiniyak naman ng Department of Health sa harap ng outbreak na naturang sakit o virus mula sa India. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, hindi na bago sa Pilipinas ang Nipah virus dahil ang karamdaman ay naranasan na rin sa Sultan Kudarat noong taong 2014. Kabilang sa sintomas ng Nipah virus ay lagnat, pananakit ng kasukasuhan, pagkahilo, sore throat at sa malalang sitwasyon ay pagkakaroon ng encephalitis o pamaga ng utak at meningitis. Narito si Asek Domingo. Bago pa mag-2019, bago pa mag-COVID-19, kilala na natin to eh. Hindi tayo nag-flight restrictions noong 2014, na-solve pa rin natin yung ating Nipah virus problem. In other words, hindi po yun importante dito. Alam po natin, kinakabahan tayo dahil may balita mula sa ibang bansa. Pero kung mapapansin nyo po, maski ang Thailand mismo, hindi rin naman sila nag-flight restrictions eh. Nagsiscreening lang po sila. So hindi po laging solusyon ang lockdown pagdating sa mga usapin ng public health. Samantala, muli namang niyanig ng malakas na lindol ang Sultan Kudarat. Sa ulat ng PHIVOLCS, tumama ang magnitude 5.7 na lindol sa bayan ng Kalamansiga bandang 2:47 ngayong hapon. Ayon sa ahensya, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Naitala naman ang instrumental intensity sa mga sumusunod na lugar. Intensity 5 sa Lebak, Sultan Kudarat at intensity 4 naman sa Palimbang, Sultan Kudarat. Babala ng PHIVOLCS, asahan ng aftershocks dahil sa naturang pagyanig pero wala namang inaasahang pinsala. Una rito na itala ng ahensya ang hiwalay na magnitude 5.1 na lindol sa Kalamansiga dagong 2:31 naman ng hapon. Ngayong araw ay sinuspende na rin ang pasok sa klase at trabaho sa naturang bayang maging sa Lebak dahil sa serye ng lindol. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Lander Superstore sa Fairview, Quezon City. 8 oras na nasunog. Ang tagal. Samantala, BARM parliamentary election sa Marso hindi na matutuloy ayon sa COMELEC. At impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos na iniharap ng Makabayan Bloc sa Kamara. Hindi pag-atake sa administrasyon, kundi pag-iit daw ng pananagutan dahil sa talamak na korupsyon. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time! Oras, Mr. Cesar Lee, kumusta na po kayo? Ayan, Mr. Michael is my guy, Kuyang Larry Francisco, 4:30. Ang oras na yan ay hatid sa inyo.